خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kami po ay bumabati sa inyo ng pagbati na tinuro ng mga propeta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At mahusay na pagsubaybay sa lahat ng ating mga taga-subaybay saan mang dako kayo naroroon. Kasama po ang direktor mismo ng Ilmo Production, si Direct Engineer Yusuf Sabas, at ang lahat ng team ng Ahlul Hadith Center Philippines. Kami po ay nagwi-welcome sa inyo sa maiksing muhadara na ito biidhnillah. At ito po ay patungkol sa mga minamahal ni Allah at ang mga kinamumuhian ni Allah. Sino nga ba itong mga kinamumuhian na ito ni Allah at sino ba itong kanyang mga minamahal? Upang malaman po natin ito, upang malaman natin at mapangilaga natin ang mga tinatawag na kinamumuhian ni Allah at mapabilang tayo sa mga iniibig niya. Iyan po ang ating pakay sa gabing ito. Alam natin na siguro sapat na o higit pa sa sapat ang mga posts at muhadarat na binigay ng ating mga satida, ng ating mga masyayikh online patungkol sa pakikilahok sa kapistahan ng mga hindi Muslim. At yun na nga, nabanggit ni Umar ibn al-Khattab o nababanggit sa As-Sunan al-Kubra ni Imam al-Bayhaqi at sa Tarikh al-Kabir ni Imam al-Bukhari na si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ay nagsabi, ijtanibu al-mushrikina fi idihim o ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim. Pangilagan ninyo, iwasan ninyo ang mga kalaban ni Allah, ang mga kaaway ni Allah sa panahon ng kanilang kapistahan. Hindi po ibig sabihin nito kaaway, yung bang kinakadigma, pinapatay, hindi ganon. Bagkos ang ibig sabihin noon ay ang mga nagsishirk kay Allah, kahit pa napakabuti ng ugali, hindi natin sila kakampi sa akida. Sila po ay kaibayo natin sa pananampalataya at dahil dito ay hindi natin pa pwede na at hindi pwedeng makisama tayo sa kanila sa ngalan ng pakikisama lamang dahil sa manganganib ang ating pagmamahal sa ating din. Kaya hanapin natin kung paano tayong mamahalin ni Allah. Ngayon po ibabanggitin ko ang hadith na ito mula kay Abu Dharr Abdullah al-Ghifari radiyallahu anhu, at ang hadith na ito ay mahanap din natin sa An-Nasai, tinakhrij ni Imam An-Nasai sa Sunan al-Kubra, at ganun din kay Imam Ahmad sa kanyang Musnad. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun yuhibbuhumullah, tatlong uri ng tao ang iniibig ni Allah, wa thalathatun yubghiduhumullahu, at mayroon ding tatlong kinamumuhian o kinapupuutan ni Allah. Amma thalathatu alladhina yuhibbuhumullah, tungkol sa tatlong mga iniibig ni Allah, farajulun ata qauman fasalahum billah walam yas'alhum biqarabatin minhum famana'uhu fatakhallafa rajulun bi'aqabihim
فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa tatlong iniibig ni Allah ay yaong isang tao na pumunta sa isang bayan at humingi siya ng tulong sa kanila sa ngalan ni Allah, at hindi siya humingi sa kanila ng saklolo nang dahil sa kaniyang pagiging kadugo nila o kamag-anak nila. Subalit, binawalan siya ng mga taong iyon sa bayan nila. Fatakhallafa rajulun, nung matapos ng hinindian na siya ng mga taong iyon at pinigilan, mayroong isang lalaking sikretong lumapit sa kanya at binigyan siya ng pasikreto o palihim. La ya'lamu bi'atiyatihi illallah. Walang ibang nakakaalam ng pagbibigay niya na yon, ng generosity niya na yon, liban kay Allah. Walladhi a'tahu, at yung binigyan niya. Wa qaumun, pangalawa na iniibig ni Allah, qaumun saru laylatahum hatta idha kana an-nawmu ahabba ilayhim mimma yu'dalu bih nazalu fawada'u ru'usahum faqama yatamallaquni wa yatlu ayati. ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له. Ang pangalawa ay isang yaong lalaking nasama o isang taong nasama, isang mananampalataya, nasama siya sa grupo ng mga tao na puro na sila tulog, natutulog na sila lahat kinagabihan. Fakana naum ahabba ilayhim. Kumbaga, ang pagtulog o pagpapahinga ay talagang iniibig nila kaysa sa anumang bagay. Walang kapantay, kumbaga. Nazalu, fawada'u ru'usahum. Natulog na sila lahat, nahimbing. Faqama yatamallaquni. Tumayo siya, yung taong iyon, wayatlu ayati, at binasa ang mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinuri nila ako, sabi ni Allah, at binasa ang aking mga ayat. Ibig niyang sabihin doon, pinuri niya ako at binasa ang aking mga ayat. Ibig sabihin siya ay nagtatahajjud habang tulog ang mga tao. Kahit pagod na siya sa gabi. Warajulun kana fi sariya, at isang tao, sabi niya, na sumama sa digmaan, sa jihad. Falaqawul adu, at siya at ang kanyang team, isang batalyon sila, isang grupo, ay kanilang kinalaban o nakasharap ang mga kaaway. Fahuzimu. Subalit sila'y natalo. Faaqbala bisadrihi, pero nung siya na lamang ang natitira, hinarap niya ang kanyang mga kalaban, ang kanilang mga kaaway, mga kalaban ni Allah, ng kanyang dibdib. Ibig sabihin doon ay mayroong buong tapang, hatta yuktal, hanggang siya ay namartir. Aw yaftahallahu lahu, o hindi kaya'y pinanalo siya ni Allah. Wathalathatu alladhina yubghiduhumullah, at meron namang tatlong kinamumuhian higit ni Allah. Ash-shaykhu zani, yaong matandang mangangalunya. Wal faqirul mukhtal, ang isang mayabang na dukha. At pangatlo, wal ghaniyul zalum, o yaong mayaman na mapang-api. So simulan natin doon sa tatlong iniibig ni Allah Ta'ala. Bakit nga ba iniibig ni Allah ang nagbibigay ng palihim, pasikreto? Dahil sa palihim na iyon, walang nakakaalam ng lihim mo maliban sa iyo at kay Allah. Kagaya ng nililihim natin ang ating kasalanan, sabi pa nga ng mga salafus salih, faj'al hasanataka ala sir o alal kitman. Ganon din dapat ang gawin mo sa iyong mabubuting gawa, gawin mo ring sikreto, palihim. Huwag mong laging hinahayag sa lahat. Dahil kung lagi mo itong hinahayag sa lahat, wala nang matitira pa sa iyo. Tandaan mo, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tublas sarair. Sa araw ng paghuhukom ay susubukin at titimbangin ni Allah ang sarair. Ibig sabihin ang nawaya, ang mga sikretong gawa.
Kung mayroon ka pang natitirang sikretong gawa, huwag mo nang ipamalita sa tao sapagkat ito ang siyang maaring malaking dahilan na kaawaan ka ni Allah Ta'ala. At ang pagbibigay ng palihim, ito yung kabilang sa mga pasisilungin ni Allah sa araw na wala ng ibang lilim o silong maliban lamang sa kanyang lilim. At ito'y nababanggit sa hadith na sahih ayon kay Imam al-Bukhari at kay Imam Muslim sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Yung 7 uri ng tao na kung saan pasisilungin ni Allah sa kanyang silo, sa kanyang lilim, na wala ng ibang lilim maliban sa kanyang lilim sa araw na iyon. At binanggit niya doon, rajulun tasaddaqa bimalihi la ta'lamu shimaluhu ma yu'ti aw tu'ti yaminuhu. Hanggang sa fa'akfaha. Tasaddaqa fa'akfaha. Tasaddaqa bisadaqatin fa'akfaha hatta la ta'lama yaminu shimaluhu ma ta'lamu ma tu'ti yaminuhu. Yan ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung isang taong nagbigay siya ng kawang gawa hanggang sa tinago niya ito, kinubli niya sa ibang tao, hindi niya in-announce. At hanggang sa pati ang kanyang kaliwang kamay ay hindi alam na anong inabot ng kanyang kanan. Kung baka pa noon, hindi literal na hindi alam ng kanyang kamay, sapagkat wala namang intellect ito. Ang ibig niya sabihin, yung mga karaba o yung malalapit sa kanya, pati yung asawa niya o anak niya, hindi alam ang kanyang ginawa na kabutihan na kawang gawa. Yun ang pinakamainam na kawang gawa, kapatid. Yung bang hindi mo ipagmamayabang na kahit ano pa, sapagkat itong mga taong sila'y magmamapuri sa kanilang mga gawain o magmamayabang, sila itong mga taong kabilang sa kauna-unahan na ibubulid sa impyernong apoy. Na binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, 3 sabi niya, thalathatun yusa'aru finnar. Thalathatun yusa'aru fil awwalu ma yusa'aru finnar thalatha. Ang kauna-unahang iihawin sa impyernong apoy. Iihawin, igigrill, no? Sa Tagalog. Iihawin sa impyernong apoy ay 3. Kabilang na doon, rajulun, yung taong atahullahu mal. Binigyan ni Allah ng kayamanan, ng kakayanan. Subalit ang ginawa niya, tinanong siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa namatay na siya doon sa pagbibigay niya. Tinanong siya ni Allah ta'ala, ya hadha, madha amilta bin ni'mati allati an'amtu alayk? O ikaw, na alipin ko, anong ginawa mo sa ni'ma o sa biyaya na binigay ko sa iyo? Sasagot siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, anfaqtu, ako ay nag-google ng aking kayamanan hanggang naubos ito, anfaqtu fik. Ako ay nag-google ng kayamanan para sa iyo, sa landas mo, ya Allah, para malugod ko. At sasabihin ni Allah sa kanya, kadhibt, innama fa'alta ma fa'alt liyuqalu laka jawad. Liyuqala laka jawad. Ginawa mo lang ang ginawa mo para sabihin ng mga tao mapagbigay ka. La hawla wala quwata illa billah. Fa yu'mar, at pagkatapos ay iuutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay ihawin sa impyerno, kalad ka rin sa impyernong apoy. Napakadelikado, kapatid. Kaya doon magsisimula sa intensyon ang piso o babarya na khalis liwajhillah ay mas mainam kaysa sa gabundok na kayamanang binigay mo pero riyaan wa sum'atan. Ibig sabihin pagpapakitang tao. Kaya iniibig ni Allah ang gawain na palihim. May ilan sa mga salafus salih na ang kanilang gawaing palihim, doon na malalaman ng resulta kapag patay na sila. Na ako'y tinulungan ng asawa mo, kaya kami pumunta rito, nagsala ng janaza bilang pagdudua para sa kapatawaran niya. Sapagkat si Allah ang tiyak na makakabigay ng gantimpala sa kabutihang ginawa niya sa amin. Subhanallah. Bago natin na ipagpatuloy ang hadith, kumustahin natin ang 215 online viewers natin, mashallah. Unahin natin kina Siti Aliani, Amir Kaiser Kubilyo Rajail bin Husayf,
Hamdi Absari Albani, si Khadija Hajija Alegro, Rodel Vicentino de Lima, Al-Qamar, Jubail Usman Abu, si Mad Aunal, Abdul Shahid bin Ibrahim, Mumar Kinjio, si Ammar bin Ismi, si Ferdi Mercurio, si Abu Hafia Josian, si Abong Yusuf Lahipan Omar from Piapi Boulevard, si Lemuel Udin, at si Thomas Shelby. Ayon. Si Amir Hussein at Omar. Salam sa inyong lahat. Ayon. So, ituloy natin ang pagtalakay sa hadith. Ang pangalawang iniibig ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung kaum, isang grupo ng mga tao na ang nasanayan nila, naiibig sila sa tinatawag na pagtulog. Ano? Masarap matulog at jaiz ang pagtulog. Waja'alna layla libasa. Ang gabi, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginawa namin na inyong pagpapahinga. Libasa, ibig sabihin nun, pag-alis nyo na ng damit ninyo, paghiga, pagtulog, ganon. Pero kapag excessive na ang pagtulog at hindi na ayon sa hindi na magiging katulong o healthy sa ibada mo, hindi na maganda. Magiging makruh ayon sa ating mga ulama ay mubghid minhu. Ibig sabihin noon ay hindi ka ibig-ibig. Kasi maiiwan mo na ang fajar sa tamang oras niya, maiiwan mo na ang dhuhr sa oras niya, ang asar halimbawa. Ngayon, itong kaum na ito na kaibig-ibig kay Allah Ta'ala, o yung uri ng taong kaibig-ibig kay Allah Ta'ala, sa gabing iyon, lahat sila tulog na. Pero itong taong ito ay tumayo. Sabi ni Allah, yatamallaquni, ako ay kanyang pinupuri, dinadakila, humihingi siya sa akin, wayatlu ayati, at binasa ang aking mga ayat. Ito yung mga nagtatahajjud. Ito yung mga ahlul layl, ahlul qiyam. Sapagkat kada gabi, kapatid, subhanallah, nakakalungkot isipin. May mga tao na, mga kapatid natin, na nag-aantay ng countdown ng New Year, ng Pasko, nakipasko pa. Yung iba, buong gabi, Netflix. Lumilipas ang alas 2, ang alas 3, ang alauna, na siyang pinakagabi-gabi yun. Pinakamainam na panahon na dapat nakadua ka, naninikluhod ka, nakasujud ka, humihingi ka kay Allah, kausap mo dapat si Allah. Pero sinayang mo ang oras na yun. Gabi-gabi yun, si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na muttafaqun alayh, yanzilur rahmanu tabaraka wa ta'ala ala sama'id dunya. Bima yabqa min thuluthil layl. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Ar-Rahman, bumababa siya sa pinakamalapit na langit sa atin. Kapag ang natira na lamang ay third part, ikatlong bahagi ng gabi. So hati-hatiin mo ang gabi, yung ikatlong bahagi nun, gabi-gabi nun, si Allah ay bumababa. Kung paano siya bumaba, anong niya, ito ay hindi na natin saklaw. Si Allah nang nakakaalam nun. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Walang nakakaalam sa kanyang anumang bagay, saklaw ng lahat. Hindi kayang saklawan ng anumang bagay o anumang imagination ang kakayanan ni Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lamang sa kanyang pagpapasyahan o kanyang mapipili. So bababa siya. Bimayab ka min thuluthil layl. Third part of the night. Bababa si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbaba niya doon, tatanungin niya, hal min sa'ilin fa'u'tiya? Meron ba yung kasabi niyang magbibigay, hihingi sa akin at pagbibigyan ko siya? At meron ba yung kasabi niyang hihingi ng magfira, ng kapatawaran sa akin, fa-agfirullah, patatawarin ko siya? So ito po kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakamainam na oras na tayo ay hihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Subalit ang problema, tulog tayong lahat. Tulog tayong lahat at pagod pa o puyat pa sa mga samot-saring mga bisyong ating ginagawa. So pakinggan ninyo itong isang kisa na ito na natala sa At-Tawabi ni Ibn Qudama, page 179, tungkol sa Qiyamul Layl. Ito nga ay pinost ng ating butihing guro din at kasama din sa social media na sa pagdadawat, pagsawata sa mungkar, si Sheikh Dr. Muhammad Atta Abdul Karim, hafidahullah.
Sabi rito, ito ay kwento ni Abdul Wahid ibn Zaid, rahimahullah. Naglalakbay kami minsan sa karagatan sakay ng isang barko. Nang bigla kaming tinaboy ng malakas na hangin sa maliit na isla. Kami ay bumaba at mayroon kaming nakilala na isang lalaking sumasamba sa ribulto. Sabi namin sa kanya, ano ang sinasamba mo? At itinuro niya sa amin ang isang ribulto. Ibig sabihin, musyrik yung taong yun, nagtatambal kay Allah. May kasama kami sa isang barko na marunong gumawa ng ribulto. Paano naging Diyos ang gawa lamang ng tao? Kumbaga yun ang naging da'wa nila sa kanya. Mahinahon naming pagsagot sa kanya. Tanong ng lalaki, kayo, sino ba ang inyong sinasamba? Sabi namin, si Allah. Sabi nila, sino naman si Allah? Tanong niya nang may pagkagulat. Sabi namin, isang dakilang hari ang nag-iisang tagapaglikha. Nasa langit ang kanyang trono at saklaw ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Sabi niya, paano ninyo siya nakilala? Ang sagot namin, nagpadala siya sa amin ng marangal na sugo. Sabi niya, sugo? Ano ang ginawa ng sugo? Patuloy na pagtanong ng lalaki. Ipinakilala sa amin si Allah at ipinarating sa amin ang kanyang mensahe. Sabi niya, mayroon ba siyang naiwan na katibayan at palatandaan? Sagot namin, oo, mayroon. Ang Quran, isang banal na kasulatan mula sa dakilang hari. Sabi niya, tiyak na nakakamanghang kasulatan ang inyong sinasabi o kapahayagan ang inyong sinasabi. Kung tunay na nanggaling sa isang dakilang hari, maaari ko bang makita? Binasahan namin siya ng ilang sura sa Quran at habang siya ay nakikinig, ay unti-unting tumutulo ang kanyang mga luha. At kanyang sinabi, hindi nararapat na suwayin ang Diyos na pinanggalingan ng banal na kasulatang ito, ng banal na kapahayagang ito. Siya ay yumakap sa Islam. At itinuro namin sa kanya ang mga pangunahing kaalaman sa Islam at ilang sura sa Quran at isinama namin siya sa aming barko. At nang sumapit ang gabi at pumunta na ang bawat isa sa kani-kanyang lugar upang matulog, ay kanyang sinabi, mga kasama, ang Diyos bang ito na inyong ipinapakilala sa akin ay natutulog din kapag sumapit ang dilim? Sagot namin, hindi siya natutulog. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Hindi siya inaabot ng antok at ng tulog. Tumalikod siya at sinabi, nakakapagtaka kayo. Paano kayo, sabi niya, natutulog na ang inyong Diyos ay gising at siya ay nagdasal ng buong gabi. Tamal layla kullaha. At nang kami ay dumating na sa aming lugar, ay sinabi ko sa aking mga kasama, bagong yakap lamang sa Islam itong kasama natin at dayo siya sa ating lugar. Mag-ambag ang bawat isa ng pera para sa kanya. At ang aming ibinigay na sa kanya ang naipon naming pera, ay kanyang sinabi, ano ito? Sabi namin, pera para sa mga pangangailangan mo. Kanyang sinabi, la ilaha illallah. Sa isang isla ako noon nakatira at sumasamba sa ribulto. Ngunit kailanman ay hindi ako pinabayaan ni Allah. Ngayon pa ba niya ako pababayaan na nakilala ko siya at sinasamba? Ngayon pa ba niya ako pababayaan? Hindi niya tinanggap ang pera at siya ay humayo at naging isa sa mga bantog na mabubuting Muslim hanggang sa kanyang huling hininga. Subhanallah. Mga kapatid, ang qiyamul layl, kung isipin natin si Allah hindi natutulog, iniinabot ng antok, kausapin mo siya. Tsansa mo nang kausapin siya sa mga pribado mong gustong masabi sa kanya't may sumbong. Dahil ang tao, kung siya ang iyong babanggitan, maaaring magdulot lamang ng higit pa na sakit sa puso mo. Pero kung si Allah ang iyong pagsusumbungan ng lahat ng mga iyan ay pagagaanin niya para sa iyo. Dahil pangako niya yan. Sino ang hihingi sa akin, pagbibigyan ko. At sino man ang hihingi sa akin ng kapatawaran, ay patatawarin ko. Ngayon, dumako tayo sa pangatlong iniibig ni Allah. Rajulun kana fi sariya. Taong nandun siya sa digmaan, falakaul adu, kasalubong nila ang kalaban, fahuzimu. Subalit natalo sila, faakbala bisadrihi. Hinarap niya sila ng buong tapang sa kanyang dibdib hanggang nasyahid siya. O hindi kaya mas pinanalo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na ang shahada, ang shahid, kapatid sa pananampalatahang Islam,
ay napakataas ng kanyang antas kay Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanila, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhi, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wag ninyong pakasabihin na yung mga namartir sa digmaan, sa landas ni Allah ay namatay. Hindi sila mga patay. Bagkus buhay sila, inda rabbihim yurzaqun. Sila ay buhay sa kanilang Panginoon at binibigyan sila ng mga biyaya. At sila ay farihin bima atahumullahu min fadli. Sila ay natutuwa, nasisiyahan sa ibinigay na kahigtan ni Allah Ta'ala sa kanila. Kaya nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiniling niya kay Allah Ta'ala na lian uktal, sabi niya, na sana ako ay mamatay sa digmaan at makabalik ng 10 beses, sabi niya, sa mundong ito, upang paulit-ulit na masyahid, sapagkat napakasarap ng kamatayan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ba ang nasa mindset ng mga Muslim sa panahong ito ngayon? Na mamatay kang ikaw ay sinasaksihan ng mga malaika na tunay na ikaw ay ibinigay mo ang buhay mo at kakayanan mo at lahat mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala? O ang mindset ba ng Muslim ngayon para sa future na mangyayari sa kanya, magandang bahay, magandang kinabukasan? Hindi ang kinabukasan natin, kapatid, ang mundong ito. Ang kinabukasan natin ay walang iba kundi ang kabilang buhay. Walal akhiratu khairul laka minal ula. At ang kabilang buhay ay mas mainam sa iyo kaysa sa mundong ito. Sino naman itong mga kinapupuutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam? Ito ang dapat nating pangilagan. Nakuha natin ang mga iniibig ni Allah dito naman sa 3 characteristics na ito. At huwag nawa tayong mapabilang dito at maiwasan natin. Una, ash-shaykhu zani, isang matandang mangangalunya. Wa yuradu bihi ash-shaykh kabirus sin wa huwa diddu shabab. Yung kalunya na matanda, umabot na sa katandaan, doon siya, saka pa siya nangalunya, saka pa siya gumawa ng zina. Wa yuradu bihi al-muhsan alladhi huwa diddul bikr. Ibig sabihin, ito na yung nakadaan na ng pag-asawa o ng kasal na sahih sa Islam. Wa qad waqa'a fi fahishatin. At umabot siya sa fahisha. Dumating siya sa punto na gumawa siya ng kahiyaya, malaswang bagay, ang zina. Ma'annahu, samantalang umabot na siya sa rushd, umabot na siya sa dunong at akal, at na dapat na alis na yung kanyang syahwa sa panahong iyon, pero nahulog pa rin siya sa fahisha, kaya kinamumuhian siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, al-mustahiqqu li kulli tilka al-uquba. Itong pangalawa naman, ang karapat-dapat sa lahat ng mga kaparusahang ito, al-faqirul mukhtal. Isang mayabang na dukha. Mahirap siya pero mayabang. Wa huwa rajulun faqirun mutakabbir, mutaghatris, yatakabbaru 'ala al-khalqi bila da'in wala rida. Ito yung uri ng tao na dukha na nga siya, nagmamayabang siya, nagmamapuri sa kanyang sarili sa lahat ng mga nilikha, bila da'in wala rida. Na kumbaga, wala na nga siyang may pagmamalaki na kahit anuman. Lianna al-insan kad yatakabbaru bimalihi aw jahihi aw sultanihi wa quwwatihi. Dahil ang tao maaari siyang magmayabang sa kanyang kayamanan, kakayanan, sa kanyang autoridad, sa kanyang lakas. Amma al-faqir, subalit yung dukha alladhi huwa alatun ala ghairihi, na siyang nagiging pabigat pa o pasanin pa sa iba, fala sababa yaj'aluhu yatakabbar. Walang dahilan na dapat siyang maging mayabang. No, wala siyang kakayanan. Bal kana al-ahra bihi at-tawadu' lillah wa bainan nas. Dapat doon ay magpakumbaba siya sa mga tao, magpakumbaba siya kay Allah at sa mga tao. Ito yung mga fakirun mukhtal. So ito ay kamuhi-muhi kay Allah Ta'ala. Wa thalith, ang pangatlo, al-ghaniyul zalum. Mayaman pero mapang-api. Mayaman pero mapanglamang. Kathirul zulm fil matli wa ghairihi. Ibig sabihin, siya ay mapang-api at nang lalamang sa lahat at
ang dahilan ng pagkamuhi ni Allah sa kanya, annahu tawaffarat lahu asbabul quwwati wat tamkin minan ni'mati wal mal. Kumbaga, nandyan na sa kanya lahat ng mga kadahilanan ng lakas at ng tinatawag na ni'ma at ng kayamanan. Falaysa bihajatan ila dhulm. Hindi niya na kailangang mang-api o manglamang. Wa hadhihi al-khisal, at itong tatlong itong nabanggit natin, fi haula'i thalatha ashaddu mudhammatan. Ito yung mas matinding kinasmumuhian ni Allah, wa aktharu nukratan, at mas lalong kinasusuklaman ni Allah. Kaya naman ito ay binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, kung nagawa man natin o napabilang man tayo dito, hindi pa huli ang lahat sa pagtatawba o pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa huli na maging kabilang tayo sa kagaya ni Abdul Wahid ibn Zaid rahimahullah ta'ala sa kanyang naikwento na natagpuan nila ang isang lalaki na yaong nasa isla na sumasamba sa ribulto. Dahil itong kapanahunan natin ngayon, tatanggapin mula sa atin ni Allah ang ating tauba, ang ating pagbabalik loob, hanggat willing pa tayong magbalik loob sa Kanya. Tandaan ninyo, at ito sana iiwan ko sa inyo, ang kissa at hadith ito binanggit sa riwayat ni Imam al-Baihaqi, binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaum ni Musa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Musa, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala li Musa, Ya Musa, sabi niya, inna fikum, mayroon, sabi niya sa inyong isang lalaki na siya ay gumagawa ng pangangalo niya sa loob ng 40 taon. At ito ang dahilan ng hindi pag-ulan, ng drought sa inyong lugar. Subhanallah. Sa pagkakataong iyon, ginather ni Musa ang Bani Israel. Sabi niya, Ya qaumi, halika kayo dito, sabi niya. Mayroong revelasyon sa akin si Allah na mayroong isang tao dito sa atin na naging dahilan ng pagbaba ng drought na ito, ng taggutom, ng taguhaw, ng tagtuyot. Wala talagang, kaya hindi umuulan dahil sa kanya. Sino ka man, magpakilala ka at humingi ka ng kapatawaran kay Allah. Nagtinginan sila lahat. Sa hiya ng taong iyon, nahiya siya sa kanyang sarili na siyang naging dahilan ng kaparusahan ni Allah sa kanila. Kaya siya sa kanyang sarili sikretong nagsabi, Ya Allah, patawarin mo ako. Patawarin mo ako at wag nang madamay itong aking kaum, itong bayan ko. Subhanallah. Biglang umulan. Nagtaka si Musa na umiiyak at tinanong niya, Ya Allah, bakit sabi niya biglang umulan? Sabi niya, humingi na Musa sa akin ng kapatawaran ng alipin ko na nangalun niya sa loob ng 40 taon at pinatawad ko na siya. Sabi niya, hindi ba pwedeng tawagin ko siya, Ya Allah, ipakilala mo siya sa amin? Sabi niya, papaano ko, sabi niyang, hihiyain ang sino mang humingi sa akin ng kapatawaran sa sekreto at pinatawad ko sa lihim. Allahu Akbar. Ang rahmat magfira ni Allah Ta'ala wasi'a. Napakaluwag ang kapatawaran niya kung pagsisikapan lamang natin. At kung tayo din mismo na tao ay marunong magpasensya at magpatawad sa kapwa natin, patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ruling o yan ang batas ni Allah sa mga nauna pang propeta. Kaya't sinabi niya, Wa inni laghaffarun liman tab. Ako ay mapagpatawad higit sa kanino man sa sino mang magbabalik loob sa akin. Basta't sincero ang iyong paghingi ng kapatawaran kay Allah, mapapawi ang galit ni Allah Ta'ala sa iyo at mapapalitan ng kanyang pagkalugod. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah lamma qada min al-khalq. Nang si Allah Ta'ala ay matapos yan ng likhang buong kalikhaan, kataba fil kitabil ladhi indahu. Nandoon na naisulat sa sulat niya, sa kanyang aklat, nararoon sa kanya, ang Lauhul Mahfuz, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ang aking awa ay naunahan ang aking galit. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na maawain at mapagpatawad sa ating lahat. Barakallahu fikum mga kapatid sa Islam. Mapabilang nawa tayo sa mga iniibig ni Allah Ta'ala at wag nawa tayong mapabilang sa kanyang mga kinamumuhian. May panahon pa tayo
May panahon pa tayo, lalo na sa darating na celebration naman ng mga hindi Muslim na New Year, huwag ka na talagang makilahok, magsabar ka, magtiis ka. Magtiis ka. Dahil kung ano aanhin mo ang pag-approve ng buong sangkatauhan kung si Allah naman ay galit sa iyo. Aanhin mo naman ang galit ng lahat ng tao kung si Allah naman ang approve sa iyo o mas iniibig ka. Kapatid sa pananampalataya, nawa ay magawa natin ito at mamayagpag at mangibabaw sa ating mga puso ang pag-ibig kay Allah, pag-ibig sa kapwa natin Muslim, at ating awa sa ibang taong hindi pa nila alam ang katotohanan ng tauhid at ipaalam natin sa kanila sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.